Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, okay. Si Prof. J. Yung nakakulay puti kanina. Ito? Ayan, o, yung nag-ano ng upuan. Ayan, o, ayan siya, o. Ay, natamaan na siya. Ayun, yumuko siya. Makasakat ko na ito yung mga ano. Alam nila eh. Alam nila kung nasaan. Okay. So, I'm pretty sure merong ano yan. Ayun, yun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan. Yung nag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Naabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae dun. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun ang nga sinasabi ni, ni Chairman Acop eh. Di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang pinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pailan ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin, bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Di ba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech saka resolution ni SDS, nakalagay dito, he also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyo motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair. Power struggle, Mr. Chair, yung... Yung tanong ko, political or electrical? Sisiguruhin mo. Hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim
is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya ay nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po nyong power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa ano sinasabi nyo nung power struggle? Mr. Chair? Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair? Mr. Chair? Sandali Go lang ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung Sorry. tinatanong ko eh. Chairman Ako, you have the floor. Sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And, So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then, yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yan po yung nakikita namin sa investigation po namin. And based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba? Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo. Sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganon po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no? Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yun po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po niyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor, yung position na yon,
di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Eh, sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayong alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman ako. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. Ah, You want sa executive session? sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman ako, may gusto atang ano? Anong sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But, Yung sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madir Alejandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po. Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Okay. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair. Meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Yes. Buo Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino, Mayor Bon Alejandrino. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and meron pa po mga grupo. And then po, based dun po sa HMB, nagkaroon po yan ng RHB, and then Arayat, revolusyonaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Dun po sir sa HMB, sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Hipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na andun naman po si Mel Lumbang. So, based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD. Yes. Bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad dyan tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap, during that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang, na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na dalama kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupintiryahin pa namin yung tatlo
Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala mong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin Tama. ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa Arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo. Your Honor, Mr. Chair. Eh kasi, doon pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo ron. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Unang-una, sila ang nandun eh. Opo, sir, Your Honor. Pangalawa, sila nakikipagputukan. Yes, sir. At sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman, just clarification lang, Chairman. Sige. Go ahead, ang lalim na nito. Isa- Chairman isa lang. Paduana, Thank before you, we Mr. proceed Chairman. sa next item. Hindi, kasi based on the holdings, no, entry report and holdings of mentioned by PD, bali nagdalawang grupo, di ba? From HMB, naging region, guerrilla of Arayat, revolutionary guerrilla ng Arayat, then ang yung isa, ano yan, Pinta. Yeah. Hindi, so, ito. So, yung Melumbang is with the RGA. Si Melumbang. Tama. Sila, former mayor, the late mayor, di ba, ano na yung si Alejandrino? Asawa, Mayor. Asawa niya mayor, di ba? Pero former mayor din siya, di ba? Okay. Now, ang kasama niya si Hipolito. Tama. Doon sila sa anong grupo? Hukbo. RHB? RHB. HMB, sir. HMB. Hindi kasi originally HMB. Yes, sir. Humati. Yes, sir. Diba? Yung grupo nila Lumbang nag-RGA. Yes, sir. Okay. Sila, ang HMB na natili. Ano, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nanatili. So, kasama ni former Mayor Leandrino, itong Hipolito. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now, tanong. Kasi, ay 2 months after, almost exactly 2 months after, namatay yung Hipolito, Federico Hipolito na councilor Councilor, sir. ng Arayat. Yes, sir. Tama? Yes, Your Honor. Now, tanong, ito bang Federico Hipolito, itong Hipolito that you mentioned, Yes, Your Honor. Nakasama? Yes, Your Honor, Mr. nakasama ng former mayor doon sa HMB Yes, na Your original? Honor, Mr. Chair. Okay. So, Mr. Chairman, tingnan mo yung si Lumbang, Kapitan Melumbang, namatay noong August 11 na nag-split o humati doon kay HMB. Ang naiwan sa HMB si Alejandrino at saka si Hipolito. Now, August 11, namatay si Lumbang. Kung ang motive, kung ang isang established na motive is not politics, it's all about power struggle. Hindi electric power, power struggle, hindi rin political struggle. Struggle within sa group na yon. Okay, now, kaya mo ang pattern, kung ang namatay na Hipolito is the same Hipolito na na-mention ni PD na may dossier sila na HMB also with former Mayor Alejandrino, o di nagkaba, gantihan, pwede i-establish natin nagkagantihan. Pwede ba, Yes, Your PD? Honor. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But makikita po natin, considering na sila po, yung mga grupo, is pumasok na po sa politika. That is why, kaya po nakikita natin, pag may nangyari na incident is politics po kagad. Pero, pag titignan po natin yung ugat po, Your Honor, Mr. Chair, makikita po natin. Hindi, pero pwede rin PD na hindi, huwag natin i-dichotomize. Di ba? Pwede rin na, Yes, sir. di ba, it started with their We're not group. discounting, sir, the Di ba? possibility of... It started with their group, but later, magkaiba sila sa politika, di ba? Opo, sir. Opo, sir. Di ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Pwede rin na ng grupo is not anymore existing. Yung mga allegedly, as alleged, gun for hire, etc., etc., na pwede rin na yung mga armed elements na nandun is for their own protection. Either illegally acquired yung baril or legally acquired.
Di ba? But for their own protection, not anymore with regards to the problem within the group at the time, na gun for hire, but because of politics na. Pwede rin, di ba? Magkaiba sila sa politika eh. Etong Hipolito, kalyado to ng mga Alejandrino. Until now. Before his death. Oh. Pwede rin, di ba? Pwede rin na nagsimula doon sa grupo-grupo, now, politika na. No? Pwede rin, di ba? Oh, anyway, RD. Kaya ba lahat to? Ang maganda dyan, si SB member Hipolito, we invited them as well. Andito rin po sila, di ba? Andito ba si SB member Hipolito? Hindi, yung kapitan pala. Yung kapitan. Si Kapitan Trinidad. Andito yung Kapitan Trinidad ng Batasan sa Arayat. Asan? Ayan, Kapitan. Siguro, maganda pakinggan din po natin siya. May alam siya tungkol doon sa pinatay na konsehal ng Arayat na si Konsehal Hipolito. Sige, i-segue na po natin. Kapitan Trinidad of Arayat, Batasan, recognize na po kayo. Ano nangyari po dyan sa kamay niyo? Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Kapitan Julito B. Trinidad ng Barangay Batasan, Arayat. Nangyari po itong kami ay mag-a-attend po ng medical mission sa isang barangay sa Telepayong. Nang kami po ay tumatawid ng daan ni nasirang SB Hipolito, ay bigla po akong nakarinig ng putok. At yung pong putok na yon, ako po ay nasubasob. Nawalan po ako ng ulirat sa sandali. Nung pong mawala na yung putukan, ako po ay tumayo at dagli-dagling pumasok ng barangay covered court dahil nandun po yung medical mission. Yun lamang po ang aking nalalaman, gawa ng yung pong narinig kong putok ay nanggagaling po sa aming likuran. Your Honor. So, yung ano yan, tama ng bala? Yung pong unang putok, if I can remember, 3 putok po, tinamaan na ako. Hindi ko po naramdaman, pero nung nakita ko na po yung dugong lumalabas at yung mahapdi na ang kamay ko, doon ko lamang po talaga nalaman na ako tinamaan ng sabihin nating balang ligaw. Anong nalalaman po ninyo sa pagkamatay ni Konsehal Hipolito? Sa kanyang mga kaaway, sa mga nadinig nyo po dito ngayon? Wala po kong nalalaman. At yung pong kaninang nadinig nyo na si Hipolito at saka si Mayor Alejandrino ay magkasama doon po sa HMB? Hindi ko po masasagot yan dahil sa katotohanan po, ako'y 40 years na nagtrabaho sa abroad. Matagal po akong nawala sa amin. At nitong 2021, umuwi ako at humabol po ako ng SB ng Bayan 2022. So sa mga kasamahan ko po ngayon, wala po akong alam na personal background sa kanila. Kahit kay nasirang Kambal Hipolito. Okay. So, wala ko kayong ma-share tungkol doon sa nangyari sa kanya? Wala po. Wala po akong masishare. Sige, siguro sa PNP na lang para malaman natin yung estado nitong sa Hipolito. Kung ano yung update doon sa kanyang Yes, Your Honor, Mr. pagkamatay. Chair, Sige, go ahead.
this is the topic that I requested last time to be discussed in an executive session, sir. But however, magpipeedback lang po ako dito na yung pinresent ko po sa inyo last executive session, may naaresto na po tayong isa. And we are just, naipile na po natin ang kaso and we are just waiting for the warrant of arrest para po lumabas and ma-serve po natin sila. And again, sir, in your, kung pwede po ulit kami na mapagbigyan po sa executive session para po madiscuss ko po lahat yung, kasi po may nahuli na po tayo ongoing po. Yeah, oo. Actually, ito nga, na, binabasa ko yung Opo, sir. report nyo tungkol dito kay kay Hipolito, at nandito na yung case status saka yung suspect that na-arresto po ninyo nung December 1, 2024. At nandito na yung latest update. O sige, okay. So, any Chairman. questions, ano? PD. Congressman Paduan. Okay, Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, nag-request ka ng executive session for a follow-up no update. Yes, no? sir. Opo, sir. Ganito lang pong tanong ko. PD, yung sabi mo kasi, last time kasi 3, di ba? Yes. So, may nahuli ng isa. Yes, sir. So, yung arrest ng isa, based on what? May warrant of arrest? You Follow up, sir, na ano sir, di ba sir, nung nag-ano tayo ng executive session, dire-diretso po sir yung follow up namin. Na-arrest po namin yung separate case po kasi po meron po siyang barrel during that time. sa separate case, Yes, not sir. in the case, the murder case. No, sir. Kaya nga nagtataka lang ako eh. No po, sir. Kasi kung nakapagpalabas kayo ng warrant of arrest, in short, may witness na kayo. Wala pa po sir. Oo. We are just waiting. Kasi ang pagkaintindi ko, kaya naging persons of interest yung tatlo is not based on the witnesses. It was based on the continuous na investigation CCTV. being conducted by the Yeah, public tsaka police through the officer. CCTV, di Yes, ba? Your Honor, Mr. Chair. Okay. So he was apprehended because of illegal Separate possession. case. Yes, Your Honor, Mr. Illegal Chair. possession of firearms. Yes, sir. Ano yun? Warrant or in his possession? In his possession, sir. Ito, yung Yes, pagkahuli sir. niya. Yes, sir. So walang warrant pala. Wala pa, sir. We Okay. are just waiting, sir. Hindi, ang pagkahuli niya, because you cannot detain after 48 hours, di ba? Opo, sir. So ang detention niya is all about violation of possession of firearms. 10591. Okay. Possession of- Sige, at least malinaw. Yes, sir. Okay. Now, si Kapitan Barangay Captain Trinidad po. Yes po, Your Honor. So, nung binaril si Councilor Hipolito, gaano kalayo? Saan ka banda? Actually po, nung kami ay tumatawid ng daan, magkasabay kami. Nung binaril ka, binaril siya. Opo. Kasi sabi mo kanina, tinamaan ka ng ligaw na bala. Na ang tanong ko, kasi parang establish na agad, but of course, I will ask the PNP mamaya, kung establish ba na indeed, naging collateral ka lang, or talagang target ka rin ng mga assailants. Now, ang tinatanong ko ngayon, nung nagkaputukan, gaano ka kalayo kay Councilor Hipolito? More or less po, mga mahigit isang hakbang. Malapit. Nauna po ako sa kanya. Okay, malapit. Opo. Okay, now, next. Based sa ano mo, sabi mo kanina, 3 putok lang, nawala ka na ng malay. Nasubasog po ako. Sorry? Nasubasog po ako. Oo, dahil saka sa nawala ka ng pagsama malay. Opo. Okay. Now, saan ka tinamaan? Dito Kap. po sa may kamay. Sa kamay. Okay. So, based sa ano mo, ilan ba yung nagpaputok? Yung pong narinig kong putok, marami po. Pero ilang tao? Hindi ko po alam dahil ang dinig ko po sa putukan na nanggagaling ay nasa likuran ko. Likuran namin. Okay. Now, PD, based on the investigation, ilang putok bang... Your Honor, Mr. Chair, based on the CCTV, makikita po natin doon, sir, na isa lang po, sir, yung pumuputok.
So yung actual incident of the crime, may CCTV tayo. Meron po, sir. Isa lang pumuputok. Isa lang po, sir. Mga ilang putok ang... Ano yung short firearms? Caliber 45, Your Honor. 45. Mr. Chair. Five shots, Your 5 Honor. shots. So, na-recover yung slugs. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, PD, anyway, nakita mo ba, Kap, yung yung CCTV na sinasabi ni PD? Wala. Nakita mo ba? Nakita ko po yung CCTV noong yung nakamotor na tinuro nila. Hindi, yung actual na putukan. Nakita mo ba? Wala. Hindi po. Hindi, okay. Hindi po. Anyway, PD, so dahil may CCTV, confirm nyo na isa lang pumutok. And andun din po, sir, si Chairman Diala ng Arayat, sir. And he personally saw na yung back right, sir, siya yung pumuputok. Allegedly, sabi po ni Chairman Diala, sinisigawan pa po niya kasi medyo hindi pa po pumutok nung una pangalawa yung barrel po. According to Chairman Diala, sinisigawan pa niya si Councilor Hipolito but hindi po narinig. Consider na medyo maedad na po. So, nag-jump. Yes, sir. Yes, Your Honor. Anyway, so PD, based on the CCTV and the statement by the witness, malinaw po na si Kapitan is not the target. Is not Yes. one of the target. Yes, It's only Your Honor, Polito. Mr. Chair. Yes, So, Your collateral lang siya. Malinaw Yes, sir. yon. Based dun, sir, sa na-arresto natin na suspect, sinasabi din po niya na target po nila is si Hipolito lang. Your Honor, Mr. Si Chair. Polito lang. Yes, sir. Okay. PD, based on your, of course, naging biktima si Cap, pero based on your background investigation with Barangay Captain Trinidad, malinaw po na si Barangay Captain Trinidad, OFW, then sa 2021 nang siya bumalik. Kasi yun ang claim niya eh.